Alam nyo ha, napakainit talagang usapin ngayon yan tungkol sa ICC na yan ha. Kahit ako medyo naguguluhan din. Kaso, binabalanse ko ang punto ng bawat isang panig. So may nagsabi na hindi na raw tayo kasama sa jurisdiction nila kasi umalis naman na daw tayo doon sa kanila sa ICC. Pero may ibang nagsasabi na kasi yung reklamong i-final sa kanila, ginawa bago pa tayo umalis, kaya sakop pa rin daw talaga tayo ng ICC at may karapatan pa rin daw talaga silang mag-imbestiga. Ganun din ang sinabi ng ng ating yung Supreme Court. Sinabi rin nila na under pa rin daw tayo ng ICC ruling during that time kasi nga i-final yung reklamo na member pa tayo nila. Well, anyway, sabihin na natin na oo nga may jurisdiction pa sila doon sa nag-iisang reklamo na yun. Although yung siguro yung mga susunod na reklamo, wala na silang jurisdiction sa atin. Kasi hindi naman na tayo member eh. Pero yung na-i-file na reklamo na yon, malamang may point din naman ng Supreme Court. May jurisdiction pa sila doon. Pero, may pero dyan eh. Ano ba talaga ang purpose ng ICC? Pero may main purpose talaga ang ICC. Ayan, basahin natin na. Ayan siya. The ICC can only intervene when a state is unable o yung wala na, hindi na kaya, or unwilling or hindi na talaga nakikipag-cooperate o wala na, inutil na genuinely to carry out the investigation and prosecute the perpetrators. Ibig sabihin lang yan, pwede lang silang mangialam sa isang bansa na kasapi nila kapag ka yung yung ehekutibo o ano ba tawag doon, justice system yan ng isang bansa ay inutil na. Ibig sabihin yung nagagamit na ng politiko, yung justice system, ayaw na tinatamad ng kumilos kasi nga, may siguro there's a threat sa life ng mga judges at saka sa life ng mga hukom, kaya ayaw na nilang kumilos. Doon lang papasok ang ICC. Kaya eto ngayon sa atin, napapatanong ako, inutil na nga ba ang ating justice system? Talaga bang hindi na sila makakilos mag-isa kasi may nakikialam sa kanila? Ang sagot, parang hindi naman. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, diba, tatlo yan eh. Congress, apat pala, sorry. President, diba? Congress, Senate, at saka Judicial. Independent naman yung judicial natin. Hindi sila pwedeng pakialaman basta-basta ng kahit anong house pa na nabibilang sa tatlong house na yan. So, ibig sabihin, kahit yung presidente natin, hindi pwede silang diktahan ng basta-basta. Kasi nga, independent sila. So, pwede pa rin tayong gumana. Wala pa rin, hindi pa rin naman inutil ang ating justice system. So, napapatanong ako ngayon, may jurisdiction ba talaga sa atin ng ICC? Kasi may nag-file sa kanila during the time na member pa nila tayo? Or wala na silang jurisdiction sa atin? Wala pa silang jurisdiction o hindi sila magkakaroon ng jurisdiction sa atin? Kasi buo pa naman yung judicial system natin at gumagana pa naman. At kayang-kaya pa na mag-prosecute ng mga may kasalanan dito sa Pilipinas.